Marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari ngayon sa Middle East at bakit bigla na naman may bombahan sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Hindi ito biglaang pangyayari. Matagal na itong tensyon na ngayon lang muling sumabog. Nagsimula ang panibagong kaguluhan nang magsagawa ng malalaking airstrike ang Israel na sinuportahan at tinulungan ng Estados Unidos laban sa mga target sa Iran. Ayon sa kanila, layunin nitong pigilan ng Iran sa patuloy na pagpapalakas ng missile at nuclear capability. Matagal nang sinasabi ng Israel na banta sa kanilang seguridad ang Iran at sa pananaw nila, mas mabuting mauna silang umatake kaysa maghintay ng mas malaking panganib. Sa panig naman ng Iran, malinaw ang kanilang sagot. Hindi sila papayag na paulit-ulit na lang silang binubomba ng walang kapalit. Kaya matapos ang unang mga strike, naglunsad ang Iran ng missile at drone attacks bilang ganti. Ang mga ataking ito ay hindi lang tumama sa Israel, kundi pati sa mga lugar sa Middle East, kung saan may presensya ang militar ng Estados Unidos. Dahil dito, lumawak ang epekto ng labanan. Hindi na lang Iran at Israel ang direktang naaapektuhan. Kasama na rin ang Iraq, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait at United Arab Emirates, lalo na sa mga lugar na may US military bases o mahalagang infrastruktura. May mga sirena, missile interceptions at pansamantalang pagsasara ng airspace sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Maraming nagtatanong kung binomba ba mismo ang Amerika. Ang sagot, hindi tinamaan ang mainland o mismong teritoryo ng Estados Unidos. Ngunit ang mga base ng US sa Middle East ay naging target ng mga missile at drone ng Iran bilang retaliation. Ibig sabihin, tinamaan ang interes at puwersa ng US sa labas ng kanilang bansa, hindi ang Amerika mismo. Sa gitna ng palitan ng atake, pare-parehong hindi agad nauubusan ng armas ang magkabilang panig. Ang Iran ay may malaking stockpile ng missiles at drones, lalo na ang mga short-range at unmanned systems. Ang Israel naman ay may advanced defense systems at tuloy-tuloy na suporta mula sa Estados Unidos. Ang US, bilang pinakamalaking military power sa mundo, ay may kakayahang mag-produce at mag-supply ng armas kahit tumagal pa ang labanan. Pero mahalagang maintindihan na hindi lang bala at bomba ang sukatan ng digmaan. Malaki ang papel ng gastos, international pressure at epekto sa ekonomiya. Habang tumatagal ang kaguluhan, tumataas ang presyo ng langis, naaantala ang mga flight, at mas maraming sibilyan ang naaapektuhan. Ito ang dahilan kung bakit kahit malakas ang militar ng bawat panig, may limitasyon pa rin kung hanggang saan nila kayang ituloy ang labanan. Sa Iran, may internal pressure din. Apektado ang ekonomiya nila ng sanctions at giyera. Sa Israel, may pangamba sa seguridad ng mga sibilyan. Sa Estados Unidos, may political at global pressure dahil ayaw nilang lumawak pa ang digmaan at maging isang full-scale regional war. Kaya ang tanong kung paano ito hihinto, ang sagot ay hindi sa pamamagitan ng pagkaubos ng bomba. Kadalasan, humihinto ang ganitong kaguluhan dahil sa kombinasyon ng negosasyon, international mediation at desisyong politikal. Kapag naramdaman ng bawat panig na mas malaki na ang mawawala kaysa sa makukuha, doon pumapasok ang ceasefire o pansamantalang paghinto ng labanan. Para sa Pilipinas, mahalagang linawin na hindi tayo direktang target ng digmaang ito. Walang bombang aabot dito. Ang mas ramdam na epekto ay pagtaas ng presyo ng langis, bilihin, at ang kaligtasan ng mga OFW sa Middle East. Sila ang mas kailangang tutukan at protektahan sa ganitong sitwasyon. Sa ngayon, ang nangyayari ay isang mapanganib na palitan ng puwersa na pwedeng tumagal ng ilang araw o linggo, pero hindi ibig sabihin ay mauuwi agad ito sa World War. Maraming bansa at international organizations ang patuloy na nananawagan ng pagpigil at pag-uusap.
bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Ito ang totoong kalagayan ngayon. Seryoso, delikado, pero hindi pa katapusan ng mundo. Ang pinakamahalaga ay malinaw ang impormasyon, hindi puro takot. At alam natin kung sino talaga ang apektado at paano ito nakaapekto sa atin. Thank you for watching.